Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! VP Sara, sinabing ang personal na saloobin ni FL Lisa Marcos labas sa kanyang mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Ako naman, wala naman nag-expect na pasok sa mandato mo yun. Mga kochero, if this is an effort to deflect from the statements made dun sa interview, this is a poor attempt to deflect it. Wala namang nag-expect sa'yo na yung statement na yan maging parte ng mandato mo. It's not. Anyway, panoorin nga natin. I'll let you hear it for yourself. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang atoang nasod ug dagbong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan o pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Hindi ko makita yung connect. Is she trying to say na hindi na ako sasagot dyan kasi mas maraming kailangan pagtuunan ng pansin? Is that what she's trying to say? I don't have time for this. Parang ganun. Parang ganun. Parang ganun yung dating eh. Hindi ko... Pero if you don't have time for this, why did you create the video in the first place? It doesn't make... Kaya nga mga kochero, it doesn't make sense. If you don't have time to address the issue, then why did you address the issue in the first place? Kanina kasi marami akong nakita nag-post ng mga DDS din. Natawa lang ako sa mga comment nila na parang, oh yan na, nagtaray na, ganyan. Tapos yung statement niya is, karapatan daw ni Lisa na magalit. Oh, lahat naman tayo, karapatan naman natin yan. Kahit saan tayo, kahit sino naman, hindi lang naman si Lisa eh. Lahat naman tayo, may karapatan yan. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang opisyal ng pamahalaan. Oo, wala naman nag-expect. Di ba? Kasi yun ang unang pumasok sa isip ko kanina. Nung narinig ko yung statement, ang unang pumasok sa isip ko, nung narinig ko yung parte na yan, walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng mamamayan. Oo naman, wala talaga. Wala talaga. So anong gusto mong sabihin? So dahil hindi siya parte ng iyong mandato, so hindi mo sasagutin, di ba? Hindi ba sasagutin? Kaya nga yung next statement niya, mag-uusap na lang daw sila ng pribado ni PBBM, di ba? Pwede naman eh. Wala namang mali doon, di mag-usap kayo. Pero, again, mga kakotsero, she said a lot of things and yet it is not making sense. Kung hindi naman pala siya parte ng mandato mo, why bother writing a statement and recording a video of it and uploading it on your social media page? Obviously, may epekto sa kanya. Yun nga lang, hindi siya parte ng mandato niya. So parang ang dumalabas ngayon, hindi ko sasagutin yan kasi hindi yan parte ng mandato ko. So lumalabas, pinahaba mo lang yung no comment. Kasi ayaw mo nang gamitin yung mga katagang no comment. Kasi na-labelan ka na ng no comment. Puro kasi no comment. So mga kochero, she went through the whole video of writing a statement and recording a video and uploading it on her social media page just to say, in summary, no comment. At wala raw sa mandato niya. Oo. Pero, wait lang, may mga sinabi pa siya.
dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon so ito na yung kabig Kumbaga kinakabig na niya yung kwentuhan. Huwag na natin pag-usapan si Lisa. Ito dapat ang tutukan natin. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Okay. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. Okay, tapos nagpapahirap sa dinadaanan sa gutom, kawalang sapat na pagkain, etc. etc. Ayan, dapat nakatutok tayo sa suliraning hinaharap ng ating bansa, pagtaas ng presyo ng pagkain, kakulangan ng supply ng tubig, talamak daw ang ipinagbabawal na droga. Talamak daw ipinagbabawal na droga, tapos hindi pa rin doon natatapos ang kriminalidad, terorismo at insurgency. So wait. Now here's a question. Gusto mo tumutok kami dito? Tama? Yun yung gusto ni VP Sara, tutok daw tayo dito. Sige, walang problema. Is this your mandate? Kasama ba to sa mandato mo? Kasama ba to sa mandato mo? I guess not. I guess not. Oo, parang hindi yata to kasama sa mandato mo. Parang hindi yata to kasama sa mandato mo, BP. Kasi, last I heard, you are the Vice President. Ano bang mandato ng Vice President? Sa official gazette to, guys, ha? Duties of the Vice President. According to the Constitution, the Vice President may concurrently assume a cabinet position. So, pwede mag-cabinet position, no? Should the President offer the former one? The Vice President will become a secretary concurrent to the position of the President. Aside from the cabinet post, the Vice President is mandated. So, ito yung mandato niya. Kasi mandato na yung pinag-uusapan Yung sinabi niya hindi raw kasama yan sa aking mandato. Yun ang sinabi ni Sara. Aside from the cabinet post, the Vice President is mandated to assume the presidency in case of death, disability, or resignation of the incumbent President. Question, VP. Patay na ba si PBBM? Hindi. Disabled na ba si PBBM that his disability is preventing him from fulfilling his duties as the President of the Philippines? Hindi rin. Nag-resign ba si PBBM kahit pinipilit ng mga kapatid mo at mga kaalyado mo na mag-resign si PBBM? Hindi. So ano mandato mo? Wala. Mag-intay. That's it. Swerte mo nga Ginawa ka pang sekretary ni PBBM Kasi kung kasing walang hiyan ng tatay mo, si PBBM, hindi lang tinanggalan kanya ng posisyon, babalahurain ka pa. Buti na lang, hindi kasing walang hiyan ng tatay mo si PBBM. So ano yung pinagmamalaki mo mandato? Nothing. And conveniently enough, VP Sara, di ba nakasulat dito? Official gazette to, guys. Mga kutsero. The Vice President may concurrently assume a cabinet position should the President of the Philippines offer the former one. So, ibig sabihin, kung mag-offer daw na maging cabinet member si Sara, doon siya magkakaroon ng cabinet, CABSEC role or mandate. Binigyan naman, di ba? Binigyan. DepEd. Conveniently enough, tutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Oo. Pagtaas ng presyo ng pagkain, okay, hindi mo trabaho yan. Hindi ka naman, DA secretary. Di ba? Hindi ka naman DA secretary Pagtaas ng presyo ng pagkain, hindi mo problema yan. Hindi mandato mo yan. Nagpapahirap sa dinaranas na gutom, okay? At o kawalan ng sapat na pagkain na mahihirap nating kababayan. Hindi mo rin trabaho yan. Ibang ahensya may trabaho yan. DSWD, NEDA. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente. Yun ang sinabi niya, tubig at kuryente. Kanina uli yung tubig? Meron kasi iba-iba, kaya kaya iba-iba kasi iba-ibang purpose ng paggamit ng tubig. Meron pang yung pang household, meron pang irrigation, may Kaya nga sinabi rin ni PBBM, kailangan daw talaga ng Department of Water Management para merong magko-consolidate. But anyway, so yan, iba-iba yan sa tubig. But definitely, hindi yan mandato ni VP Sara. Definitely. Yung tubig. No, hindi. Kuryente, kanya ba yan? No, it's under the Department of Energy. Tapos, habang talamak ang ipinagbabawal na droga, mandato mo ba yan? No, it's not. No, it's not. DILG yan. Bakit DILG? Ando ng PNP. So, hindi mo mandato rin yan. Oo. Kasi niyayabang kasi ni VP Sara, hindi raw niya yan mandato. Kailangan daw tutukan itong mga to. Lahat na in-identify niya, hindi rin naman niya mandato. Hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, PNP, terorismo, AFP, insurgency, AFP, DND. Interestingly enough, may dalawang kulang. Foreign Affairs, tsaka Education.
Inilista mo lahat ng problema ng bansa maliban sa problema under your purview, which is Department of Education. Ayaw mo siraan sarili mo. Kaya sabi ko sa inyo mga kakutsero, yung statement niya, it doesn't make sense. Una, she's talking about her mandate. Hindi ko sasagutin yan dahil hindi yan kasama sa mandato ko. Hindi ko sasagutin yan dahil hindi yan kasama sa trabaho ko. Ano yung trabaho niya? Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi yung trabaho niya. Sinita niya lahat. Sinita niya yung presyo ng bilihin, mga mahihirap, gutom, tubig, kuryente, droga, terorismo, kriminalidad, insurgency. Sinabi niya lahat. Maliban sa kung ano yung kanyang departamento, which is education. Nandoon ang mandato niya sa education. Ito kasi. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.